akong mag-evangelize kasi street preaching namin yun eh. Hindi ko alam na yung mga audience ko pala ay mga Catholic faith defenders. Mga Catholic faith defenders. So akala ko, ako yung mag-e-evangelize sa lugar na iyon. Pero nag-ibang ihip ng hangin eh. Nabigla ako kasi hindi ako ang nag-evangelize. Sila ang nag-evangelize sa akin. Kasi hindi ko alam na mga Catholic faith defenders pala yung mga kaharap ko. And there is one verse na medyo nakakapag tulala sa akin nung tinanong ako ng isang CFD. Sinabi niya, Brad, kasi nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, pwede ba pakisagot yung tanong ko? Ako, as full of confidence, kasi alam ko, o naniniwala ako na ang Holy Spirit na sa akin, o sige, tanongin mo kasi Holy Spirit na sa akin. Sinabi ng isang CFD sa San Mateo, talatang 16, versikulo 18, anong sinabi doon? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Now, ngayon, ang ating Panginoong Hesus ay nagtayo ng isang iglesia. Yang iglesyang inaaniban mo, sinong nagtayo niyan? Yun ang hindi ko masagot. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, umuwi ako sa amin, sabi ko, bakit hindi ko nasagot yung tanong? Akala ko naman nasa akin yung Holy Spirit. Doon nagsimula akong nagdududa. Hanggang mismo na talaga akong nagtanong sa aming simbahan. Sino bang nagtayo ng ministry natin? Sinabi na yung pastor namin, baka buti na lang na umamin sila. Hindi na ako pinapahirapan. Pero doon na nagsimula yung aking encounterment, yung aking paghahanap sa katotohanan. Kasi that one verse struck me. Yung isang bersikulo, pinapahanap talaga ako kung ano yung katotohanan. Kasi I will build my church. Hindi naman sinabi dong churches. So ibig sabihin yun ang naging lead sa iyong journey na hanapin mo talaga kung ano itong iglesyang itinayo ng ating Panginoong Kristo. Yes, Sir Paul. Kaya yun, ito yung nagiging lead ko kasi ang sinasabi doon, I will build my church, not churches. So ibig sabihin, iisa lamang ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesus. Now, yan ang tanong. Ano ang iglesyang itinayo niya? So doon ako nagsimulang mag-search in. Pero hindi po ako dumiretso sa simbahang Katoliko kasi nga yung namulatan namin, ayaw namin sa simbahang Katoliko dahil sa isang kadahilanan, yung number one talaga rebulto. Ayaw namin ng mga ganon. So pumasok ako, may nag-invite sa aking Iglesia ni Cristo. So pumasok ako sa Iglesia ni Cristo, tinapos ko ang kanilang 20 doctrines. Ilan ba yung doctrines niya? 24 doctrines, 20 to 24 doctrines. Tapos pumasok rin ako sa Seventh-day Adventist, pumasok ako sa yung ibang kaanib namin na born again, yung Pentecostalism, pumasok ako sa Baptist, pumasok ako sa Mormons. Pero lahat ng pinasukan ko, umaamin at kung minsan nga, matitrace back ko sa history na mga pastor at mga tao lamang ang nagtayo. Sabi ko, ano ba talaga ang simbahan na itinayo mismo ng Panginoong Hesus? So may isang CFD, patay na siya ngayon, si late Brother Eusebius Gondong. Siya yung nagturo sa akin, brother, try mo pumunta doon sa City Library. Try to search the history. Yung kung ano ba yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus sa Biblia. Kaya pumunta ko sa City Library ng Davao City. I-research ko lahat ng mga encyclopedia, yung Book of Knowledge, lahat ng mga kasaysayan, yung mga standard references. At lahat sila nagtuturo at nagbibigay ng komentary ng Iglesia Katolika ang mismong siyang itinayo ng ating Panginoong Hesus. So doon ako na-convince kasi kino-compare ko yung mga kasaysayan, walang ibang kasaysayan na nagsasabing hindi ang Iglesia Katolika. Lahat ng kasaysayan nagke-claim na ang Iglesia Katolika ang itinayo ng Panginoong Hesus. At doon nagsimula yung aking interest na matuto o unawain kung ano yung mga nasa simbahang Katoliko. Kaya inaral ko yung doktrina, yung rebulto, mga purgatorio. Dahan-dahan kasama yung mentor ko sa CFD sa Davao. Dahan-dahan tinututunan ko yung mga doktrina, yung mga aral. And at the same time, I live what I have believed. No? Kung ano yung pananampalataya ng Iglesia Katolika, isinasabuhay ko. Kaya yun at that time, Brother Paul, 6 to 7 months of reflecting, no? Yung meditating, nagmumuni-muni ako kasi I am really
it is really hard for me na mag-desisyon na magiging Katoliko kasi mulat ako sa pagiging born again eh. Kaya February 18, 2015, nagpagdesisyonan ko na magiging Katoliko. At isa po kayo yung sa mga instrumento na ginamit ng Panginoong Praise the Hesus. Lord. Yes, na kasi yung naalala mo pa yung bumisita kayo ng Davao, isa ako sa mga nakinig sa iyong testimony. Sabi ko nga kung pastor nga ito, bumilipat. Ano pa kaya ako na ordinaryong membro lamang, si Pastor Noedora. So doon, napagdesisyonan ko na magiging Katoliko. But that is not an easy task kasi para sa akin, napagdesisyonan kong maging Katoliko pero hindi yung pamilya ko. Ang mahirap po talaga, Brother Paul, is yung pamilya mong bumababag sa iyong mga desisyon. Especially, I am 14 years old at that time when I got to decision to be converted into Catholicism, to go in the Catholic Church. At napakahirap ng mga bagay na iyon kasi ayaw na ayaw talaga ng pamilya ko na lumipat ako sa pagiging Katoliko. Kasi nga, yun talaga yung injected sa amin, sa aming buhay, sa buong buhay namin, na ang Iglesia Katolika ay talagang purely masama, pagano, like singgero, lahat na lang mga kasalanan na sa simbahang Katoliko. At sinabi ko naman, paninindigan ko ang aking desisyon kasi dito ko natagpuan yung katotohanan. Kaya at the time, medyo sinusubukan nila ako. Pinutol allowance ko. Nahinto ako sa pag-aaral. Tapos halos lahat ng mga galaw ko sa bahay, papagalitan ako. Kaya dahil wala nang kapayapaan sa bahay namin, mas pinili ko na lang na maging mamalagi sa plaza. Kaya for 2 years. So, ibig sabihin, dahil ikaw po ay persecuted, dayon wala kang kapayapaan habang nandoon ka sa iyong bahay, kasi yun nga ang nangyari sa iyong buhay. So, ibig sabihin, Brother James, lumayo ka sa iyong pamilya at sa nahinto ka sa pag-aaral. So, ano naman ang parang pananaw ng inyong pamilya sa iyo na medyo dumistansya ka sa kanila, tapos nag-continue ka sa simbahang Katoliko at sila rin nagpatuloy sa kanilang sa born-again Christian. So, may time ba na uuwi ka sa iyong bahay? At ano na ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa relasyon mo sa iyong pamilya? Dati talaga, Sir Paul, it is an test sa akin. Na sinubukan ko, siguro try ko nga lumayo muna sa bahay namin. Baka hanapin pa nila ako. Ibig sabihin yun, doon ko makikita kung may pagmamahal pa ba sila. And for 6 months, 8 months, 6 to 8 months, namamalagi lang ako sa plaza. Hindi talaga ako hinanap. sa kasamaang palad, hindi talaga ako hinanap. Kaya it was hard for me kasi kahit nga may pagkakataon na kahit sa isang araw hindi ako makakakain. Maswerte na lang kung may mga libreng lugaw dyan sa gilid ng City Hall na mamimigay. Yung mga pamamaraan kong makakain. Tapos may araw din na umuwi ako ng bahay. Kaya kapag umuwi ako ng bahay, pinipili ko na umuwi ng 12 p.m., 1 a.m., 12 a.m. or 1 a.m. kasi tulog na sila yan eh. Minsan pag ginaganyan ko yung kaldero namin, baka may tira pa. Tapos pag matapos na akong kumain, dahan-dahan kong itataki kasi pag marinig nila yan, magising nako, ang malaking problema. Tapos 4 a.m., aalis na naman ako para hindi na naman ako makita. But sa kasalukuyan, tumatagal, wala naman akong ibang ginagawa kundi magdasal. Sabi ko, Mama Mary, humingi talaga ko ng tulong kay Mama Mary. Mama Mary, okay lang siguro kung hindi na sila, kung pipilitin ko pang pumulipat sa simbahang Katoliko. Pero kung maaari, ibalik mo yung magandang relasyon namin. Yun lang talaga yung pinaka-goal ko. Pero ngayon, hindi naman sila bumalik pa sa Santa Iglesia Katolika. Pero dahan-dahan, bumubuti naman yung aming relasyon. Pero hindi naman talaga gaano na yung kagaya ng dati na halos magkakausap kami. Hanggang ngayon kasi talagang medyo may sama pa ng loob. Kasi yung tito ko kasi pastor eh. Pastor na full-time pastor siya. Naka-assign ngayon doon dito sa Visayas. So meaning parang malaking kahiyan sa kanya na ikaw yung pamangkin niya ay lumipat sa simbahang Katoliko.